Bakit tinatago sa atin ng CIA ang katotohanan tungkol sa sinaunang lungsod ng Atlantis? Noong 1969, bilang parte ng Project Magnet, ginamit ng US government's Central Intelligence Agency ang pagmap sa mga magnetic at gravitational anomalies sa hilaga ng kontinente ng Africa. Ang pangunahing layunin ng mission ay para magsagawa ng aerial reconnaissance ng isang kahina-hinalang geological formation sa Sahara at ito nga ang Richat Structure. Ang Richat Structure ay patuloy pa rin pinagtatalunan ng mga geologist kung ano nga ba at sino nga ba ang lumikha ng ganitong perpektong pattern sa ibabaw ng Earth. Sinasabi ng CIA na walang anomalya na natagpuan sa lupa at tila ito ay likha lang ng kalikasan nang hindi sinasadya. Sa kabila nito, bakit hindi nila ito isinasa publiko? May itinatago ba ang intelligence? Bakit ayaw nila itong ipakita sa mga tao? At ano kaya ang itinatago ng CIA sa ilalim ng Sahara? At yan ang ating aalamin. Kung may mga tao man na naglalakad sa disyerto malapit sa maliit na bayan ng Uadain sa Mauritania, wala silang makikitang kakaiba dito. Buhangin at bato lang. Ang pangunahing misteryo ng lugar na ito ay aksidenteng nadiskubre lang noong 1965. Noong panahong iyon, may ginagawang space mission ng NASA na Gemini 4. Ang isang astronaut ng Amerika ay dapat lalabas na sa outer space sa unang pagkakataon sa kasaysayan, pero isang nakakatuwang pangyayari ang naganap bago pa man umabot sa destinasyon ang spaceship. Habang tinitingnan ang ating planeta mula sa mga bintana ng spaceship, napansin ng crew ang mga kakaibang hugis bilog na pattern sa disyerto ng Africa. Yun ang unang pagkakataon na nakuna ng litrato ang Richat Structure. Matapos ang discovery na ito, maraming researchers ang pumunta para pag-aralan ang geological curiosity na ito. Ang diameter ng Richat ay nakakamangha 50 km. Ang hugis nito ay parang Jupiter's Great Red Spot, pero hindi tulad ng Jupiter, ang structure ay nahahati sa malinaw na defined concentric rings at halos perpektong bilog ang bato at sandstone. Ayon sa geological studies, mas matandang bato ang nasa sentro ng anomaly na ito, habang ang sedimentary at mas bata na mga bato ay nasa labas naman ng rings at ridges. Ang pinakamatandang ring ay mga 600 million years old. Para sa mga lokal, itong marka sa lupa ay manifestation ng Diyos, ang Eye of God, kaya tinawag nila ang structure na Eye of the Sahara. Sa kabilang banda, sinusubukan ng mga siyentista at geologists na intindihin kung paano nabuo ang himala ng kalikasan na ito mula sa scientific point of view. Sa ngayon, may 3 research camps na pinahayag ang kani-kanilang iba't ibang hypothesis. Ang mga kinatawan ng unang kampo ay naniniwala na ang ring structure ay isang impact crater na nilikha ng meteorite na maaring tumama sa Earth maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi 100% sure ang hypothesis na ito. Halos flat kasi ang formation na hindi karaniwang dulot ng impact crater. Ang mga taga-suporta naman ng pangalawang version ay nagsasabing ang Eye of the Sahara ay bangkay ng isang sinaunang bulkan. 100 years ago na ang nakalipas, naghiwalay ang Pangaea, isang supercontinent na dating nag-uugnay sa halos buong lupa ng Earth. At dahil sa proseso ng tectonic shifts sa bagong nabuong African continent, umakyat ang natunaw na bato at nakabuo ito ng isang dome. At dahil lumipas na ang milyon-milyong taon, ang ibabaw ng lupa ay umangat dahil sa erosyon o pagguho. At habang bumabagsak ang dome, naiwan ang circular ridges dahil magkakaiba ang bilis ng pagkasira ng iba't ibang uri ng bato sa loob nito. Pero pwede rin itong kontrahin at hindi paniwalaan dahil walang volcanic rocks ang natagpuan dito. At ayon naman sa kinatawan ng ikatlong kampo, ang kanilang bersyon ay fantastical dahil sinasabi nila na gawa ito ng mga alien. Naniniwala sila na dati itong isang airfield na ginawa ng mga alien para sa kanilang spacecraft. Medyo malabo ang teoryang ito kung iisipin, pero bakit hindi agad siniwalat ng CIA ang tungkol sa ginawa nilang pag-aaral noon sa Richat Structure? Halos half a century na ang lumipas, sa wakas ang ilang classified na files ng CIA tungkol sa Project Magnet ay naging available na din sa publiko. Pero ang report tungkol sa mga anomalya ng Eye of the Sahara ay isang page lang ng report at maraming impormasyon ang itinago. Gayunpaman, salamat dahil napanatili ng ilang tao ang mga electronic copy nito. Dahil dito, nalaman nila dito ang iba't ibang exotic na pananaw tungkol sa kasaysayan ng Earth, kabilang din dito ang paglalarawan ng global floods.
At isa ito sa mga sinasabing sumira sa buong syudad ng Sahara. Ayon din sa libro, ang settlement sa Sahara ay nilikha ng malalakas, mararahas at matalinong tao at tinawag nila ang syudad na Atlantis. Ang Atlantis ay inilalarawan sa iba't ibang mga pelikula, cartoons at laro bilang isang mitikal na lungsod sa ilalim ng dagat na may mahiwagang nilalang ang mga naninirahan. Sa katunayan, may sapat na ebidensya na ang lungsod na ito ay talagang umiiral. Ngunit maaaring hindi na natin malaman pa ang buong impormasyon nito dahil ang unang impormasyon tungkol sa Atlantis ay lumitaw 2,500 years ago na ang nakalilipas. Ganun pa man, ang isang paring Egyptian ang nagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa Atlantis sa isang Athenian poet na si Solon, at si Solon naman ay kinwento niya rin ang mga nalaman niya sa Greek philosopher na si Critias. At sa kabutihang palad, naitala ng apo ni Critias ang lahat ng detalye tungkol sa Atlantis. At ang apo na ito ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang tao sa history of humankind. At siya nga si Plato, ang sinaunang Greek and Western philosophy. Tinipon lahat ni Plato ang mga impormasyon na ito tungkol sa Atlantis at isinulat niya ito noong 360 BC. Pero ang nakakalungkot na ang kasaysayan lamang ng huling mga taon ng Atlantis ang nalaman ni Plato at wala siyang alam kung paano ito nabuo. Kaya naman dahil kulang na ang impormasyong nalaman ni Plato, ay nananatili na lamang tuloy na isang myth at alamat ang Atlantis. Pero ayon sa kanya na natagpuan ni Poseidon, ang Diyos ng dagat ng mga Griego, ang Atlantis. Naglakbay siya dito upang hanapin ang pinakamalaking isla at sa paghahanap niya hindi niya lang nakita ang isla, kundi dito rin niya natagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig, isang dalagang nagngangalang Cleito. Napakaganda niya kaya nag-alala si Poseidon na baka may iba pang ma-in-love at nakawin siya. Kaya nagtayo siya ng isang palasyo at pinaligiran niya ito ng 3 pabilog na kanal. Pagkatapos ay nagkaroon sina Poseidon at Cleito ng 10 anak at isa sa kanila ay pinangalanang Atlas. Siya ang naging hari ng Atlantis at ang lahat ng naninirahan sa Atlantis ay mga demigod at wala silang katulad sa mundong ibabaw. Bagaman alam natin na karamihan sa mga myth ay katang-isip lang, pero ang ilang mga kwento dito ni Plato ay tumutugma sa katotohanan. Ayon kay Plato, ang isla kung saan matatagpuan ang Atlantis ay talagang napakalaki, kasing laki ng kasalukuyang Iceland. Ang mga gusali sa lungsod ay inayos din na parang mga concentric circle at sa gitna nito, narito ang isang banal na templo na nakatuon lang kay Cleito at Poseidon at napapalibutan din ito ng isang gintong pader. Ayon pa kay Plato, ang katalinuhan ng mga Atlanteans ay nakatulong sa kanila na lumikha ng isang complex defense system na nagpoprotekta sa kanilang pamayanan. Humukay sila ng isang malaking kanal papunta sa dagat at nagtayo din sila ng mga tulay na nakakonekta sa iba't ibang bahagi ng isla. At kasabay ng mga tulay, hinukay din nila ang mga tunnel at binilog nila ito sa mga bato. Ang bawat daanan patungo sa lungsod ay napapalibutan ng mga gate at tore at bawat bilog ng lungsod ay napapalibutan ng pader. Ang mga pader ay gawa sa pula, puti at itim na bato na kinuha mula sa mga kanal at tinakpan ng tanso, lata at isang mahalagang metal, ang orichalcum. Ito ang dahilan kung bakit walang tsansa ang sino man na sakupin o atakihin ang lungsod nila. Ipinaliwanag din ni Plato na sa Atlantis, ang mga tao ay nagtatanim ng kanilang sariling pagkain dahil sa napakataba dito ng lupa. Tahanan din ito ng iba't ibang mga hayop na inaalagaan gaya ng mga tupa, kambing, kabayo, mga toro at maging mga elepante. Hindi na kailangan ng Atlantis na magtatag ng business relationship sa iba pang mga kapangyarihan dahil ito ay ganap na sapat na para sa kanilang civilization. Demokrasya din ang umiiral sa loob ng lungsod na ito. Ito ay tila katulad din ng Utopia ni Cameron tungkol sa mapayapang Pandora. Kahit na ang mga naninirahan sa Utopia na pamayanan ay kumpleto na sa lahat ng kinakailangang benepisyo sa isang lugar, ay may pagkakataon pa din na hindi ito sapat para sa kanila. Kaya't sinakop ng mga Atlanteans ang mga bahagi ng Libya sa loob ng Pillars of Hercules mula sa Ehipto at ang kontinente ng Europa hanggang sa Tyrrhenia, ang teritoryo ng modernong Italia. Pagkatapos ay sinimulan ng mga Athenians na mabawi ang mga lupain at palayain ang mga taong pinasailalim sa pagkaalipin. Napakadugo ng labanang ito
dahil ang mga Atlantean ay may malakas na katawan at malawak na kaalaman sa agham na nakatulong sa kanila na bumuo ng mga tusong estratehiya at natatanging mga sandata. Sa huli nagtagumpay ang mga Athenian, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit nawala ang Atlantis. Ayon sa mga myth na maingat na binabantayan ng mga Diyos ang mga labanang ito, hindi nagustuhan ni Zeus na naging gahaman ang mga Atlantean kaya nagpasya siyang parusahan sila sa kanyang sariling paraan. Sa pamamagitan ng malakas na tubig ay binaha niya ang buong lungsod kasama na ang mga nakatira dito. At kung merong mitolohiya ay meron din naman paliwanag dito ang science. Ayon sa siyensya, noong mga panahong iyon na lumubog ang Atlantis sa tubig ay dahil ito sa malakas na hagupit ng hangin, sabayan pa ng malalaking mga alon. Kaya naman ang resulta, isang malakas na tsunami ang bumaha sa lahat sa paligid ng mundo. At mga 11,500 years ago, ang buong kontinente ay nabalot ng tubig. Sa katunayan, ayon sa mga statistics ng sinaunang panahon, ang mga tsunami ay mas mataas at mas malakas kumpara sa modernong mga killer wave sa ating henerasyon. Kaya naman hindi malabong 11,000 years ago, may naganap na tsunami na bumura sa buong Atlantis ng isang iglap. At kung tunay nga itong umiral, ay malamang hindi na natin ito makikita pa dahil nasa kalaliman na ito ng dagat. At FYI 5% pa lang po ng buong karagatan ang nadidiskubre ng mga tao, sa makatuwid 95% pa ng dagat ang nananatili pa ding misteryo. Sa kabila nito, napakahirap talagang hanapin ng Atlantis dahil unang-una ang sulat ni Plato ay batay lamang sa iilang impormasyon. Ang tanging pinupunto niya lang sa mga sulat niya ay ang lungsod ng Atlantis ay nasa kabila ng Pillar of Hercules. At ang Pillar of Hercules ay ang Gibraltar Strait. At ang lugar ng Gibraltar Strait ay hindi na po umiiral ngayon. At hindi na malaman kung saang lugar ito sa ating panahon. Kaya't bagaman hindi natin makita ngayon ang Atlantis, ay malamang sa paglipas ng panahon at pag-unlad pa ng siyensya at teknolohiya ay baka malaman na talaga natin ang tunay na lokasyon ng lumubog na advanced civilization ng Atlantis. Sa katunayan, ayon sa ilang mga researcher, posibleng ang lokasyon ngayon ng Atlantis ay Antarctica, Azores at Doñana Park sa southern Spain. Pero ang Richat structure talaga ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Nakakapukaw pansin kasi talaga ang mga pattern ng Richat, kahawig ng Atlantis. Natagpuan din dito ang mga asin, patunay na may tubig dagat dito noon. Bukod dito, sa disyertong ito may mga bangkay din dito ng sinaunang mga balyena, isda, pagong, buwaya at manatee. Pero may mga butas pa rin ito at hindi pa din pwedeng paniwalaan dahil hindi kumpleto ang mga singsing ng Richat at walang ebidensya ng kanal na binanggit ni Plato. Sa sukat, tugma naman ito sa inilarawan ni Plato tungkol sa Atlantis. Pero may mga kontra pa rin dito. Sabi nila na kung talagang ito ang Atlantis, dapat ang sukat dapat niya ay sakop ang buong Eye of the Sahara na umaabot sa 40 kilometer ang diameter. Bukod dito, ang Richat structure ay tanaw ang Atlantic Ocean at Atlas Mountains sa Hilaga. Pero may mga skeptical pa rin na nagsasabing ang Atlantis ay isang isla, samantalang ang Eye of the Sahara ay bahagi lang ng malaking kontinente. Pero ang isa pa sa nakakagulat ay ang mga balangkas ng elepante na natagpuan sa Mauritania. Nakita din dito ang kulay puti-itim at pula na mga bato sa Uadain malapit sa Richat structure. Ayon kay Plato, gawa sa ganitong mga bato ang mga bahay sa Atlantis. Sinasabi rin ni Plato na mayaman ang Atlantis sa bakal, tanso at ginto, na katulad ng mga mineral na ini-export ng Mauritania ngayon. Naniniwala din ang mga siyentipiko na nakaranas ang Africa ng isang malaking baha noon. Makikita sa mga satellite images ng Richat structure ang mga bakas ng tubig. Sa kabila nito, ito pa ang isa pang batayan na talagang ang Sahara Desert ay ang Atlantis. May mapa ang sinaunang Greek philosopher na si Herodotus na ginawa pa noong 430 BC. Pero sa kalaunan nalaman ng mga siyentipiko na hindi talaga si Herodotus ang gumawa ng mapa. Dahil ginawa ang mapang ito libu-libong taon na matapos ang kamatayan ni Herod, ang hindi kilalang gumawa nito ay talaga namang nagpasakit ng ulo ng mga dalubhasa. Dahil ang mapa ay tinutukoy na ang mga naninirahan sa Atlas Mountains ay mga Atlanteans, ngunit hindi niya binanggit ang salitang Atlantis. Ngayon, may isa pang mapa na para ding Atlantis na nilikha naman ng Roman geographer na si Ptolemy na nabuhay 2,000 years ago na. Sa map niya makikita na sa kanlurang bahagi ng Sahara nakalagay ang Atlante at ito ay isang lungsod, hindi mga bundok. Sa paghahanap sa mga Atlanteans, ang mga tao ngayong 20th century
ay talaga namang seryosong nagsagawa ng mga paghuhukay sa Morocco, partikular sa Taforalt o kilala rin bilang Grotte des Pigeons. Pinag-aralan ng mga siyentista ang DNA